Praise God. So sa gabi pong ito, pagpapatuloy po natin ang paksa na ating pong tinatalakay at ang ating pong pinag-uusapan ay may kaugnayan po sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sana na lang po, Merry Christmas na lang. Hallelujah sa ating lahat. Merry Christmas na lang po. Praise God. At ang pinag-usapan po natin nung nakaraang Wednesday ay may kaugnayan po sa kung bakit pinili ng Diyos si Maria. So why did God choose Maria o Mary? At ngayong pong gabi, pagpapatuloy po natin at ang pag-uusapan po naman natin ay why did God choose Joseph? Bakit sa dinami-dami ng mga binata sa lungsod ng Jerusalem, partikular sa lugar ng Nazareth, ang napili ay si Joseph? Nung nakaraang Wednesday, pinag-usapan po natin yung mga dahilan kung bakit napili si Maria. At may mga paksa po tayong pinag-usapan katulad yung si Maria ay birhen. Kabataan sa edad na 12 hanggang 14 na taong gulang na pinili ng Panginoon amongst many para po siyang maging tagapagdala sa kanyang sinapupunan ng ating tagapagligtas at Panginoong Hesukristo. So ngayon pong gabi, ang pag-uusapan po natin ay bakit si Joseph ang napili na maging foster father. At marami pong mga traditions, marami mga religious beliefs na iba-iba ang paniniwala na nakalulungkot na ang karamihan ay hindi po nasasalig o nababatay sa salita ng Panginoon. Kaya po tinitiyak po natin ang ating pong isinasubmit sa atin ay nakapaloob at nasasalig sa salita ng ating Panginoon. So kung meron po kayong Bible with you, at buksan po natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 2, at ating pong pag-usapan ang magmula talatang 1 hanggang talatang 7. Pero siguro hanggang 1 to 7. 1 to 7. Praise God. Amen. Kung kakayanin po natin for the sake of time, hallelujah, or time will allow us, pag-uusapan natin hanggang verse 7. Pero simulan po siguro muna natin sa pagbasa sa verse 1 hanggang verse 4. Verse 1 hanggang verse 4. Luke chapter 2, beginning verse 1 hanggang verse 4. Praise God. At may mga bisita po tayo from Mansalay. Nandito po si Ate Teacher Almeda. Siya po yung ating Sunday School teacher po sa Mansalay. Hallelujah. Na nakakatuwang po natin sa pagtuturo ng mga bata sa children's ministry. Yan po si Ate Almeda. Praise God. At nandito po siya ngayon kasi susundo po siya sa kanyang kapatid na magmumula sa Doha, Qatar. Kaya susunduin po nila yata bukas. Amen. So salamat sa Panginoon. After many years since pandemic, ay hindi pa nakauwi. Ngayon lang siya makakauwi. At susunduin po ni Ate Almeda. So basahin po natin Luke chapter 2. Ayan, basahin na po natin hanggang verse 7. Luke chapter 2, beginning verse 1 hanggang verse 7. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the lineage of David. Susunod po na talata sa verse 5. To be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. Ibig sabihin, who was great with a child. Ibig sabihin, kapanganakan o manganganak na po siya. Verse 6. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered.
So nililinaw po dito na kaganapan na po niya. The days were completed for her to be delivered. So kaganapan na po. Kumbaga 9 months at 9 months na yung gestation period, nasa 9 months na siya at araw na lang ang binibilang, nagle-labor, nasa labor stage na po siya. The days were completed for her to be delivered. Verse 7. So manganganak na siya. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. So yan po ang bahagi ng kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus at bahagi ng mga tunay na pangyayari noong unang Pasko. Marami kasing kasaysayan maraming kwento na ang karamihan ay nagmula sa mga pasalin-salin na mga paniniwala, yung iba naman ay mga tradisyon at kaugaliang hango sa mga ninuno, samantalang may mga extra biblical references po. Ibig sabihin, katulad ni Justin the Martyr, katulad ni Origen, yung mga early church historians, so sila po yung may mga karagdagang kwento at kasaysayan sa hallelujah, may ano po ang balita? Parang daw po sa madilim dahil dun sa ilaw. Patayin natin yung ilaw. Yun. Praise God. Hallelujah. Amen. So wala naman talaga akong magagawa, madilim talaga ako. Kaya dagdag lang po tayo ng mga ilaw siguro sa susunod na panahon. Amen. So malinaw na po. Amen. Praise God. Madilim pa rin Sa akin, madilim pa rin Ayun, nagkailaw na. Amen. So sa mga sumusubaybay, pasensya na po. At di bali po susunod na araw. May magpapahiram po sa akin ng 1 million ngayong gabi. Dapat bibili kami ng mga ilaw. So soli ko na lang bago magtapos ang gawain. Amen. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Praise God. So, ang pag-uusapan po natin ay kung bakit pinili ng Diyos si Joseph. Nung nakaraan, sinimulan po natin ang paksa sa mensahe kung papaano po at kung anong dahilan kung bakit pinili si Maria. At naunawaan natin yung mga binali natin, yung mga kinagisnang paniniwala, katulad ng si Maria ay birhen at nang ipanganak niya ang Panginoong Yesus ay nanatili pa ring birhen. Yung paniniwalang si Maria ay walang pagkakasala, kaya siya'y itinuring na banal at ginawang highly favored, blessed amongst women, ay dahil daw hindi siya makasalanan o hindi siya nagkasala. At kahit ipinanganak na ang Panginoong Yesus ay nanatiling birhen pa rin, yan po ay hindi nababatay sa salita ng Panginoon. Sapagkat pinag-usapan po natin as we conclude last Wednesday, ang pinag-usapan natin ay pagkatapos na ipanganak ni Maria si Jesus Christ, ay nagkaroon pa siya ng iba-iba pang mga anak. At ang total ng kanilang pamilya ay 7. 4 na kapatid na lalaki at 2 kapatid na babae. Kaya po si Maria ay hindi na natiling virgin. Virgin siya bago ipanganak ang Panginoong Hesus. Pero pagkatapos na ipanganak ang Panginoong Hesus, siya po ay hindi na nanatiling virgin. At yan po'y pinatunayan natin sa Matthew chapter 13. Verse 55 and 56, na nang pagkatapos pong ipanganak si Jesus Christ, tuluyan na pong nagsama bilang mag-asawa si Joseph at si Maria, tuluyan na po silang nagpakasal, at tuluyan na po silang nagsama bilang mag-asawa. At bilang isang normal na mag-asawa,
nagkaroon na po sila ng iba pang mga supling. At binigay ang pangalan ng mga supling po niya, kaya firstborn po eh. Parang I am getting ahead of my outline. Kaya sinabing firstborn son ay nagkaroon pa siya ng ibang kapatid. Ang ibig sabihin po ng firstborn ay siya ang panganay, pero nagkaroon pa siya ng ibang mga kapatid. Hallelujah. Kaya firstborn. Ang sabi po, ang ibig sabihin po ng firstborn ay prototokos. Prototokos. Firstborn. So first is proto, tokos is born. Kaya firstborn is prototokos at firstborn son. Ang ibig sabihin po ng firstborn prototokos ay the first of the other children. The first among other children. Yan po ang ibig sabihin ng prototokos. Una, sa susunod sa iba pang mga kapatid, sa iba pang mga anak. Yan po ang ibig sabihin ng firstborn son. So tignan po natin, hallelujah, yan po. Firstborn means prototokos, firstborn, the first of other children. Na bakit first of other children? Hindi na natiling virgin si Mary. Tignan po natin sa Matthew chapter 13 verse 55 and verse 56. Malinaw po dito. Sabi, is this not the carpenter's son? So sino po yung carpenter? Si Joseph. Is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brothers, so ito na po yung mga kapatid ni Jesus. Sumunod kay Jesus, si James. Yung pong writer ng Book of James. Ang sumunod na kapatid, si Joses. Ang pangatlo, pang-apat, si Simon. Ang panglima, si Judas. Apo, hindi po ito si James na kapatid ni John. Kasi meron pong sons of thunders, anak ni Zebedeo, si James, si Santiago at si Juan. Hindi po yun yung binabanggit na James. Ang binabanggit po na James dito, yung kapatid ni Jesus. Half-brother. Half-brother. Si Joseph, si Simon, at si Judas. Si Judas po, siya yung writer ng Book of Jude. Hindi po si Judas Iscariot. Na po, siya yung Judas na kapatid ni Jesus. Tapos, sabi po sa 56, and his sisters. Hindi binanggit yung pangalan, pero sisters sa Greek ay plural at pwedeng dalawa. So pag sinabing sisters, plural, pwedeng dalawa. Kaya ang suma total ng mga kapatid ni Jesus ay 6. Kaya hindi po nanatiling birhen si Maria. Tulad ng ipinapahayag ng matandang pananampalataya. Apo? At dahil dito, hindi po siya nanatiling walang kasalanan. Sapagkat siya po ay nagkaroon na ng asawa. Amen. So, purihin ang Panginoon. Yan po yung pinag-usapan natin last Wednesday. Now, ngayon, pag-usapan naman po natin si Joseph. Bakit si Joseph ang napili? Na ano ba ang mga requirements o mga conditions? Actually, wala namang conditions talaga ang Panginoon eh. Ang pagpili ng Diyos ay prerogative ng Diyos. Siya ang may karapatan, siya ay sovereign, makapangyarihan, at walang sino mang sa Kanya ang maaaring magdikta kung sino ang Kanyang pipiliin. At hindi rin maaaring sabihin na ang Diyos ay katulad natin na umaasa sa hula. Yung bang maglilista ng mga pangalan, pagkatapos ilalagay sa botelya, pagkatapos aalugin, at pagkaalog ipipikit ang kanyang mga mata, pagkatapos ang mabunot niya, parang rapol, yun ang magiging instrumento niya. Hindi ganun ang Diyos eh. Ang Diyos kasi ay Diyos ng may mabuting panukala.
hindi siya aksidente. At kahit kailan ay hindi gumagalaw at hindi kumikilos at nagpapasya ng tsansa o nagkataon o aksidente lamang. Ang Diyos natin ay Diyos ng mga panukala. Ang Diyos natin, He is the God of objectivity. He is definitely, absolutely the God of plan and purpose. Kaya hindi po siya nanghuhula. So kung bakit si Jose ang pinili sa dinami-dami ng mga kabataan na mga binatang kalalakihan sa bayan ng Nazaret sa Galilea, bakit siya ang pinili? Kung pag-aaralan natin, may mga katangian marahil na kung tayo ang mamimili ay gagamitin nating panukat o basihan ng kung bakit siya napili. Pero God is a sovereign God. And He has His own choice. And He has His own prerogative. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So may mas mataas ang panukala ng Diyos, mas mataas ang kaisipan ng Diyos, at minsan hindi mo malirip o hindi mo makomprehend ang gusto ng Panginoon sa buhay ng tao. Sapagkat siya'y sovereign sa lahat. Hallelujah. So pag-usapan po natin para makapaloob po tayo sa ating schedule, sa ating panahon. Among sa pwede nating maging panukat kung bakit siya po ay ang napili, ay dahil po sa ang mag-ipapanganak na Jesus ay nasusulat magmumula sa lahi ni David. So nasusulat po inihula mga 700 taon bago ipanganak ang Panginoon, ay may mga propesiya na ang Panginoong Yesus ay ipapanganak, ang tagapagligtas ay ipapanganak at magmumula sa lahi ni Haring David. So kung ang ipapanganak na tagapagligtas ay magmumula sa lahi ni David, hindi kaya mahalaga na ang hihiraming foster father at ang hihiraming mother ay galing sa lahi at lipi ni Haring David. So it is written, it is prophesied that somebody from the line of David will take the throne, of David and will be forever the Lord of Lords and the King of Kings. Yan po yung nasusulat. So ang unang requirements o ang unang conditions na pwede nating maging basihan kung bakit napili si Joseph ay sapagkat si Joseph po ay galing sa lipi ni Haring David. So yan po ay kumbaga sa pag-aaral ay prerequisites. Amen. So ibig sabihin precursor sa katuparan ng mga hula. So tingnan po natin, the first reason why Joseph was chosen is because Joseph was of the lineage of David. Punta po tayo doon kay Noel, sa outline na po tayo. Kaya ang unang pwede nating maging batayan kung bakit si Joseph ang napili ng Diyos ay sapagkat si Joseph po ay napapabilang sa lahi at lipi ni Haring David. Amen. At malinaw po yan. Basahin natin. Hallelujah. Ang sabi po, "And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered." Hallelujah. Actually, yung pong decree, parang dalawa yung outline ko po kasi. Praise God. So that, and it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. So dito po, just to give you an introduction, bago tayo makarating kay Joseph, isang panahon, gumawa po ng kautusan. Ang ibig sabihin po ng decree, tignan nga natin kung anong ibig sabihin ng decree.
Ang ibig sabihin ng decree ay dogma. At ang ibig sabihin ng dogma ay a public decree, and in this text or context, that public decree was issued by the Roman Senate. So may kautusan na ibinaba ang Senado ng Roman Empire na ang lahat ay magpapatala. Ang lahat ay magbabalik sa kani-kanilang pinanganakang lungsod at bayan at sila po ay magpapatala. Ang tawag po dito, census. Ang susunod na talata, verse 2. This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. Hallelujah. At ang katotohanan po, sila ay bukod sa sila ay magpapatala, sila po ay magbubuwis. Magbubuwis. Hallelujah. So it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus to all the world should be registered. Now, yung world na binabanggit po dyan ay, hallelujah, yung pong world ay hindi po yung buong sanlibutan. Hindi, para sa kanila, ang world ay ang Roman Empire. Ito pong world na binabanggit na inuutos na ang lahat ng mga tao sa world na ito, which is Roman Empire na nasasakupan, sila po ay magpaparegister. At bakit sila ay magpaparegister? Para po malaman yung ibubuwis nila. Apo, susunod na talata po dyan, ibubuwisan sila eh. This census took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. All, ibig sabihin po ng all ay pass, P-A-S. Tapos everyone, ibig sabihin ng everyone at saka all, parang every all, all, pantes, all, ibig sabihin no one is excluded. So pag sinabing lahat, pantes, ibig sabihin lahat. Walang exempted. So pag sinabi natin ngayong gabi, tayong lahat ngayong gabi, lahat tayo. Kasama ko. Tapos yung susunod, everyone, galing po sa salitang hikastos, ibig sabihin, no one excluded. So, sa utos na ito, walang sino mang maliligtas. Walang exempted. Kahit si Maria, kahit si Jose, kahit ang kanilang mga magulang, lahat ng tao, for that matter, ay magbabalik sa kanilang pinanganakang lungsod para sila po ay magpatala. Apo, meron ako ditong tax eh. Yung tax issued by the Roman Senate, ang sabi po, to be taxed. Ibig sabihin ng to be taxed, yan po yung census. Sa ibang translation po, tax. Sa ibang translation, census. So tayo may census din, di ba? Pero ang ginamit nilang salita na census noon ay tax, binubuwisan. At ang ibig sabihin ng tax o census, a wide census to determine the population of the empire, to determine the possible tax revenue and budget of the government. Kaya ko nilagay na it was done very rarely kasi dito lang po uli naganap ang pagsisensus. Dito lang uli. First time ginawa yan noon sa panahon ni David. Tapos inulit uli. Kaya very rare na gawin yung pagsisensus. At kaya nagsisensus para po malaman kung ilan ang populasyon at para malaman kung magkano ang itatakdang buwis na magiging budget ng gobyerno. Parang tayo po, sinesensus para malaman
Mabuti nga sa Pasig tayo sinesensus para malaman kung sino yung bibigyan ng ayuda. Di ba? Kaya meron tayong validation. Kami mga senior, ilang beses kami binabalidate. Siguro tinitingnan kung buhay pa kami. Kasi daming binibigyan daw ng mga senior na patay na eh. Kaya di ba makatarungan lang na tayo po'y i-validate, lalo na yung mga senior na nasa pre-departure area na. Hindi mo malaman kung nabubuhay pa. Kaya kung hindi ise-census, hindi malalaman kung buhay o hindi nabuhay. At doon tatanggap tayo ng ayuda. Ngayon yata namimigay na ng ayuda dito po sa Pasig. Meron akong natanggap na balita, sabi, sana all. Kasi yung iba daw na mga probinsya at mga lungsod hindi nakakatanggap ng ayuda. Pero ang Pasig nakakatanggap ng ayuda. Amen. So yan po yung census or to be taxed. Hallelujah. Now, pinag-usapan natin nung nakaraan at re-reviewin ko lang po, bakit ipinag-utos yan? Bakit pinayagan ng Diyos na muling magsagawa ng pagpapatala at muling magsagawa ng pagtatax, ng census? Sinong may panukala? Sasabihin natin ang may panukala ay ang pamahalaang Romano, pero maniwala kayo, may pahintulot ang Panginoong Diyos sa pangyayaring ito, sapagkat gusto ng Diyos na maganap ang plano't panukala niya kay Maria at kay Jose, ayon sa nasusulat, ang Panginoong Yesus ay ipapanganak sa Bethlehem. Kung walang itinakdang kautusan na ang mag-aasawa tulad ni Maria at ni Jose ay magbabalik sa kanilang motherland, sa kanilang pinanganakang lugar, hindi kikilos si Maria at si Jose para tuparin ang plano't panukala ng Diyos na si Jesus ay ipapanganak sa Bethlehem. Are you following me? So, kinailangang i-convenient ng Diyos si Joseph at si Mary para magbalik sa kanyang sa kanyang motherland para magpa-register. Bakit? Sapagkat ang nasusulat, si Jesus Christ ay ipapanganak sa Bethlehem. Yan ang katuparan eh. Na paano kikilos si Maria at si Jose kung walang batas na iuutos na kailangan nyong magbalik at magpa-register sa inyong motherland? Sometimes, our God will inconvenient you in order for you to fulfill His plans and purposes for your life. May mga panahon na hindi mo alam ang Diyos na pala ang nag-o-orchestrate ng mga pangyayari sa buhay mo para lang matupad at maganap ang kanyang panukala para sa iyo. At minsan hindi convenient, minsan hindi komportable yung gagawin niyang pagpapasya para pakilusin ka lang. At yan ay nangyari sa atin, kaming mga pastor. Na po, in-convenient kami ng Panginoon para kami magpasyang maglingkod sa Panginoon. At kung hindi natin nakita yung ikaw ay ma-inconvenient, dapat si Pastor Dante kapitanan ng barko. Pero in-convenient siya para lang siya ay magpasyang magpastor at maglingkod sa Panginoon. Actually, ako po, may offer sa akin sa Australia na $285 noong 1988. At ako po kasama ng aking pamilya, pupunta na kami sa Australia at doon po ay magtatrabaho ko as a dropsman dahil nagtrabaho po ko sa Australia eh. Actually, 6 na buwan po ako doon at meron po akong napasukang isang architectural firm, nag-under the table po ako doon. Pagkatapos inoperan ako na pwede akong bumalik pagka-uwi ko ng Philippines at magsa-sign up lang $285 a week during that time. That was 1984. 1988, mga ganun po, 87. Ganun po. So, pero i-inconvenient ka para lang matupad at maganap yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo.
The same thing true with many of our pastors. Na hallelujah, parang ganun po. Just to be able to fulfill His plans and purposes for your life. Kaya ganyan po nangyari kay Joseph at kay Mary. So ano po ang sabi? Pagbabasahin natin yung verse 3. So Joseph also went up from Galilee. Went up from Galilee. Bakit po sinabi went up? Joseph also went up. Kasi yung Galilee po, paakyat talaga. Literal po yan, geographic locations. Ang Galilee ay paakyat. Apo, out of the city of Nazareth, so doon sila nakatira sa Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem. Bakit ikininconvenient sila na sumunod sa utos ng gobernador at ng senado na lahat ay magpapatala, magbabalik sa kanilang pinanganakang lungsod para maganap ang kalooban ng Diyos na si Jesus ay ipapanganak sa Bethlehem. Hallelujah. Because, so ito na po yung actually Bethlehem. Ang Bethlehem, ang ibig sabihin po ay house of bread. Bet means house, lehem means bread. So dito po mahalagang maganap ang kapanganakan ng Panginoon. Kaya ininconvenient ng Panginoon si Joseph at si Mary para maglakbay sa Bethlehem. Actually, ang Bethlehem from Nazareth ay mga 70 to 90 miles ang layo. So 70, 90 miles? Mga gaano kalayo yan? Parang Olongapo? Hindi, lampas pa. Mga 80, malapit na sa Bataan. Mga ganun po kalayo. From Galilee, Nazareth to Bethlehem is around 70 to 90 miles. Apo. So 70 to 90 miles, kapag malakas ka, pwede kang maglakbay ng 4 na araw. So kung mga katulad namin nila Kuya Lito, 4 na araw yan. Kung katulad nila Pastor Dante, mga siguro 7 araw yan. Para mas mababa. Pero kami nila Kuya Lito, mga senior, siguro 4 na araw. Pero sa kabataan, tulad nila Vince, nila Denzel, mga 3 araw o 2 araw. Parang ganun po. Si Maria, manganganak, buntis. Palagay nyo, ilang araw maglalakbay si Maria, buntis. Kabuwanan. Nakasakay lang sa mule. Sa mule. Ayun yung mule. Nakasakay sa mule. Amen. So sa donkey. Apo, nakasakay sa donkey. Sa palagay nyo, ilang araw lalakbayin ni Maria from Nazareth to Bethlehem? Nakasakay kayo sa donkey. Siguro mga 12 araw. Mga 10 araw, ano? Kasi kaganapan niya eh. Kung ikaw kaganapan, naranasan ko yung pagkaganapan ka na. Naranasan niyo yung pagkakaganapan ka, ihi ka ng ihi. Maglalakbay kayo. Siguro mga kung 4 na araw sa atin, mga malalakas na mga senior, siguro kay Maria naglakbay sila ng mga 10 hanggang 11 araw. Apo, ganun kalayo ang Bethlehem. Hindi po aksidente na dito ipapanganak si Jesus sa Bethlehem, sa house of bread. Bakit po sa palagay ninyo dito ipapanganak si Jesus sa Bethlehem, sa house of bread? Kasi siya ay ang bread of life. Hindi aksidenteng sa house of bread siya ipapanganak, sapagkat yung ipapanganak ay ang tinapay ng buhay. John 6:41. Ang sabi po sa John 6:41, the Jews then complained about him because he said, I am the bread which came down from heaven.
So ako ang tinapay ng buhay na nagmumula sa langit. So saan ipapanganak ang tinapay ng buhay? Sa lugar ng mga tinapay, sa Bethlehem. Sapagkat siya ay ang tinapay ng buhay. At kung siya ipapanganak, hindi sa Nazareth. Kung saan siya ipapanganak, hindi sa Galilea. Siya'y ipapanganak sa Bethlehem. Because Bethlehem is the house of bread. Amen. At para yan matupad, God has to move. God has to shake Joseph and the whole Roman Empire para kumilos sila, magbalik sa Bethlehem, magpatala sapagkat ito ang nasusulat. Amen. Pwede namang hindi. Pwede namang doon na lang manganak sa Nazareth. Bakit kailangan sa Bethlehem? Bakit ko papagurin at pahihirapan ang aking sarili na pwede namang ipanganak ang Panginoon sa Nazareth lang? Bakit kailangan specific sa Bethlehem? Kung bakit, sapagkat yan ang plano ng Panginoon. Yan ang panukala ng Panginoon. Kaya minsan, wag kang magtanong kung bakit nandyan ka ngayon, kung bakit itong nagaganap sa buhay mo. Siguradong may plano ang Panginoon kung ito'y mabuting kaganapan para sa inyo. Apo, hallelujah. Praise God. Di ba, Ate Baby at Kuya Noel? Sometimes, hallelujah, you will be inconvenient by God because God has a plan and purpose for your life. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. After many years. O, di ba? Sabi mo nga sa iyong katabi, kaya minsan may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Minsan hindi mo maintindihan, pero may mabuting plano ang Panginoon para sa iyo. At hindi aksidente at nagkataon lang ang mga pangyayaring ito. May mabuting panukala ang Panginoon para sa atin. Huwag lang natin kokontrahin. Huwag ka lang kokontra. Hindi umayon ka lang sa kalooban at kagustuhan niya. Kahit minsan ayaw mo, pero pag sumunod ka, doon mo lang makikitang mabuti pala ang plano ng Panginoon para sa iyo. Amen. Praise God. Sometimes it's incomprehensible, but God has a good plan. Amen. So Jesus has to be born in Bethlehem, the house of bread, because He is the bread which came down from heaven. Amen. Hallelujah. Gaganda, no po? So Joseph also went up from Galilee unto the city of Nazareth into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem. Why? Because he was of the house and lineage of David. So pag-usapan na po natin, bakit si Joseph? Balik po tayo dun sa talata, sa Hallelujah. Why Joseph? So ang sabi po sa Luke chapter 2, Hallelujah. The first reason he was chosen is because Joseph was of the lineage of David. Hallelujah. Parang mali yung na-send ko na outline kay Kuya Noel. Amen. Manuel, Luke chapter 2 verse 4. Hallelujah. So the first reason he was chosen is because Joseph was of the lineage of David. At ito po ay nililinaw. Because he was of the house and lineage of David. So bakit si Joseph ang pinili? Ayon sa nasusulat, ang tagapagligtas at ang manunubos ay magmumula sa lahi at trono ni David. At si Joseph ay galing sa family line at sa linya ni Haring David. Kaya kung bakit siyang napili,
Yan ang pangunahing dahilan. Siya'y napapabilang sa lipi at lahi ni David. Amen. So yan po yung una. Pangalawa, bibilisan ko na po. Joseph was chosen because at a young age, he has proven himself to be faithful with many assignments. So si Joseph po kaya napili kasi sa kabataan pa lang niya ay nakikita na yung katangian na siya'y tapat sa anumang tungkuling ipagkaloob at iatang sa kanya. Sabi po, Joseph was chosen because at a young age, he has proven himself to be faithful with many assignments. So hindi kaya ang isa sa basis ng pagpili ng ating Panginoon ay ang katapatan ng iyong kalooban, ng iyong puso. Yung kaya ka pipiliing maging foster father ay sapagkat nakikita ng Diyos ang puso at damdamin ni Jose ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng tungkulin at pananagutang iniaatang sa Kanya. At hindi kaya yan ang hinahanap ng Panginoon sa atin? Ang tayo po'y maging faithful over many things, over little things. Katulad ng isang mabuting katiwala sa Lucas 16, na ang mabuting katiwala ay tapat sa maliit na bagay. Ang mabuting katiwala ay tapat sa mga bagay na hindi kanya. Tapat sa mga bagay na may kaugnayan sa salapi. At tapat sa mga bagay na nauukol sa Panginoon. Di ba sa Luke chapter 16, if you will be faithful in little things, God will give you much. If you are faithful in those who are not yours, God will provide you with, hallelujah, will give you something na pwede mong maging sa iyo. At kapag ikaw ay pwedeng pagkatiwalaan sa salapi, pwede ka ng pagkatiwalaan sa tunay na kayamanan ng Diyos. Hallelujah! Pagka pwede kang pagkatiwalaan ng hindi iyo, bibigyan ka ng sarili mo. At yan po si Joseph, napatunayan ng Diyos na si Joseph kahit anong iatang na tungkulin ay tapat na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Tapat sa kanyang trabaho, gaano mang kaliit. Hallelujah! Kaya binibigyan siya ng malaki. Ito po, sukatan talaga eh. Ang sukatan ng isang maayos na puso ay katapatan. Pagdating natin sa langit, hindi na naman sasabihin, well done, thou good and skillful servant. Ang hinahanap po ay well done, thou good and faithful servant. Ang qualifications po ay mabuti at tapat na lingkod ng Panginoon. At yan po si Joseph. Mabuti at tapat na lingkod. Hallelujah. Tingnan nga natin yung Luke chapter 16. Hallelujah. Naalala ko lang Luke chapter 16. Tignan lang natin Luke chapter 16 verse 10. Hindi ba ito yung sukatan ng tapat na katiwala? Sa verse 10, hallelujah. Actually, sa verse 9, pwede na pong simulan sa verse 9. Luke chapter 16, verse 9. And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. Verse 10. Sabi, he who is faithful in what is least, is faithful also in much. And who is unjust in what is least, is unjust also in much. Ang sino mang tapat sa maliit na bagay, ay magiging tapat din sa malaki. Subalit kapag hindi ka tapat sa maliit, hindi ka rin magiging tapat sa malaki. Kaya ang unang sukatan ng tapat na katiwala
ay pwede kang pagkatiwalaan sa maliit. At pagka ikaw ay napagkatiwalaan sa maliit, pwede ka ng pagkalooban ng malaki. Amen. Pero kung sa maliit pa lang ay nagrereklamo ka na, sa maliit pa lamang ay bigo ka ng patunayan ng iyong katapatan, paano ka pa pagkakatiwalaan ng malaki? Amen. So, sukatan po yan. Verse 11. Sabi sa verse 11. Hallelujah. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to you, to your trust, the true riches? Pangalawang sukatan. Pag ikaw ay hindi pwedeng pagkatiwalaan sa salapi, paano ka pagtitiwalaan ng tunay na kayamanan? Hallelujah. 4 po ito o 3 o 4 na sukatan ng katapatan. Yung verse 10, paano ka bibigyan ng malaki kung hindi ka tapat sa maliit? Verse 11, paano ka bibigyan ng tunay na kayamanan kung hindi ka pwedeng pagkatiwalaan sa salapi? Mammon is money. Kung hindi ka pwedeng pagtiwalaan sa salapi, paano ka pabibigyan ng totoong kayamanan? Maniwala kayo, ang pinakamaliit sa Diyos ay salapi. Ang pinakamalaki sa tao ay salapi. Di ba? 4 lang naman ang mahalaga sa atin Salapi, pera, kwalta, at money. Apo, at yan ang pinakamaliit sa Diyos. Yung verse 10, if you are faithful in the least, yung least na binabanggit is money. Pero sa atin, big deal ang money. Pero sa Diyos, yan ang pinakamaliit. Wala na ako sa aking outline, hallelujah. Pero salamat sa Panginoon, maganda ma-discuss natin to. Sapagkat yan ay naging basihan kung bakit si Joseph ay napili. Amen. Sabi po, paano ka bibigyan ng tunay na kayamanan kung sa salapi pa lamang, bigo ka na? Kaya kung ikaw ay tapat sa salapi, pwede ka ng pagkatiwalaan sa iba pang mga bagay. Pero kung sa salapi pa lang, bigo ka na, ba't ka bibigyan ng iba pang pagkakatiwala? Kahit sa relationship, kung sa money, fail ka sa relationship with your money, you will fail with other relationships. Pero kapag ikaw ay tapat sa salapi, pwede ka ng pagkatiwalaan sa ibang relasyon. Sapagkat naging mabuti ang relasyon mo sa salapi. So yung verse 10, if you are faithful in the least, He will give you much. If you are faithful in money, He will give you true riches. Pagka pwede kang pagkatiwalaan sa pera, pwede ka ng pagkatiwalaan ng tunay na kayamanan. Susunod na talata, verse 12. And if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? So kung hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng kayamanan ng iba, bakit ka bibigyan ng sarili mong kayamanan? Kapag pwede kang pagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, pwede ka nang bigyan ng kayamanang sa'yo. Pero bakit ka bibigyan ng kayamanan sa'yo kung hindi mo nga pwedeng alagaan at hindi ka mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba? May pinagkatiwala sa iyong kayamanan dahil wala ka pa. Yung pinagkatiwala sa iyong kayamanan, nilustay at sinalaula mo. Bakit kapag kakatiwala ang bigyan ng para sa iyong sarili? Hindi ka nga naging tapat sa kayamanan ng iba. Lalo kang hindi magiging tapat sa iyong sariling kayamanan. So, kung hindi ka tapat sa kayamanan ng iba, hindi ka magkakaroon ng sarili mong kayamanan. Maniwala kayo. Pag ikaw ay pinagkatiwalaan ng kayamanan ng iba, pwede ka nang bigyan ng sarili mong kayamanan. Hallelujah. Amen po. Pang-apat, 13. Hallelujah. Meron pa bang 13? Yan po. Walang pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Hallelujah. You cannot serve two masters. At nakita ng Diyos kay Joseph na siya'y tapat sa maliit. Kaya siya binigyan ng napakalaking tungkulin
na maging foster father ng ating Panginoong Hesus. So big an assignment that you will be called the father, the foster father of the Savior. So big an assignment. Bakit po? Sapagkat naging tapat siya sa maliit. Tapos naging tapat siya sa kayamanan ng iba. Kaya siya binigyan ng sariling kayamanan niya. Hallelujah. At naging tapat siya sa salapi. Kaya binigyan siya ng tunay at totoong kayamanan. Sino ba ang true riches? Hindi ba si Jesus ang tunay na kayamanan? Ang tunay na kayamanan natin ay si Jesus. Hallelujah. Bakit ibinigay kay Joseph ang tunay na kayamanan? Sapagkat siya'y napagkatiwalaan sa kayamanang hindi kanya. Kaya ibinigay kay Jose ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan natin ay ang Panginoong Yesus. Praise God. Pwede pong palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So siya po'y napagkatiwalaan. Kaya siya napili, hallelujah, ng assignment. Actually, contrary to religious beliefs and tradition, hallelujah, first of all, Joseph was not poor. Contrary to religious beliefs, si Joseph po ay hindi mahirap, unsuccessful carpenter, because Bible scholars and early Christian writers recorded that at a young age, he has proven himself to be faithful with many assignments. Yan po. He has proven himself to be faithful with many assignments, and that's why God, hallelujah, knew Joseph was ready for the big assignment. Yan po si Joseph. Contrary to religious beliefs and tradition, si Joseph po hindi mahirap at unsuccessful na carpenter. Kasi ang taguri at ang tawag sa kanya, ang karpintero. Is this not the carpenter's, the son of the carpenter? Kasi ang tawag sa kanya, karpintero. At sa pananaw ng ating katolikong paniniwala, matandang paniniwala, si Joseph ay mahirap na karpintero lamang. Mali po yan. Itatama po natin yung traditional religious beliefs na si Joseph was a poor, unsuccessful carpenter. Hindi po. Actually, hindi po yun totoo. Sa Matthew 13:55, yung binasa natin kanina, is this not the carpenter's son? Yan po. So, ang tawag sa kanya kay Joseph, carpenter. So, pag-usapan nga natin yung salitang carpenter. Kasi mali ang pananaw po natin sa religion na si Joseph ay karpinterong mahirap lamang. Pag-aaralan po natin ang ibig sabihin ng karpintero, definite article na carpenter, ibig sabihin, kumbaga sa abogado, de campanilla yan. Pag sinabing ikaw ay de campanilla, di ba, abogadong de campanilla, ibig sabihin, lahat ng kaso, talo. Lahat ng kaso na ipapanalo mo, de campanilla ka eh. So, tignan natin yung salitang carpenter. Nako, 826 na pala. The Greek word for carpenter is tekton. Tekton. And this is where we get the word technology. Kaya po sa Bible times, kapag ikaw ay carpenter, ikaw ay, hallelujah, napapabilang sa technology. So, pwede kang tawaging techie. Kasi pag tinawag kang techie, ibig sabihin, ikaw ay nasa grupo ng technology. Kaya sa kanila, pag tinawag kang karpintero, may iba-ibang level. Pero ang pangunahing kaisipan, kapag ikaw ay karpintero, ikaw ay nasa technology. Kasi dyan galing yung salitang technology, yung tekton. Laliman pa natin. A carpenter is believed to have a highly advanced technological skills, is believed to have a highly
advanced technological skills in the ancient world at that particular point in time. So pag ikaw ay karpintero, ang pagkakilala sa iyo ay meron kang highly advanced technological skills. So pag tinawag kang karpintero, meron kang highly advanced technological skills. At pag ikaw ay merong definite article na the carpenter, si Jesus at si Joseph, the carpenter, ibig sabihin si Joseph at si Jesus ay parehong highly advanced, ay mayroong highly advanced technological skills. Amen. The principal meaning of tekton was one who was a highly advanced skilled craftsman who had a technical skills to create wonders out of materials in ways that have never seen before. So pag sinabing tekton, carpenter, ikaw ay merong highly advanced skilled craftsman. Meron kang technical skills to create wonders out of materials. Kaya si Joseph at si Jesus ay well known sa Nazareth na the carpenter. So kilala sila, kilala po, well known. At ayon sa kasaysayan, kapag ikaw ay tekton sa panahon ng ating Panginoong Yesus at ni Joseph, ikaw ay highly compensated. So ibig sabihin, pag highly compensated, malaki ang sahod mo. At hindi ka mahirap tulad ng paniniwala ng marami. Tekton was the same word that was used to describe Jesus before he began his ministry. Sa Mark chapter 6 verse 2 to 3, and when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, "Where did this man get these things? And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands? Is this not the carpenter, the son of Mary, the brother of James," and so on and so forth. So yan po si Jesus. Bago siya nagsimula sa kanyang earthly ministry, siya po ay kilala na may kakaibang kakayahan. Kilala na po siya. Bago pa lang siya nagsisimula sa kanyang earthly ministry. So the Bible tells us that Jesus was the carpenter in Nazareth, and in Greek there is a definite article, the carpenter, which means he was not just any ordinary carpenter, he was the best carpenter in the city of Nazareth. So siya ay kilala. Kaya pag tinanong mo siya, saan nakatira si Jesus, yung carpenter? Alam na nila kung saan nakatira si Jesus. Kasi kilala siya sa kanilang lungsod. Kilala siya sa kanyang bayan. Kung papaanong kilala ang kanyang ama na carpenter. So from the word tekton, both Joseph and Jesus possess a high advanced technological skills who could create with their hands a fabulous final product. So from the word tekton, both Joseph and Jesus possess a high advanced technological skills who could create with their hands a fabulous final product. So, hallelujah. Yan po ang pagkakilala kay Jesus at kay Joseph. Kaya huwag kayong maniwalang si Joseph ay mahirap. Si Joseph at si Jesus, hindi po mahirap. Highly compensated po yung kanilang skills. Kaya pala, hallelujah, sa Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi po, Jesus is a masterful artisan. Even in Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi po, hallelujah, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So tayo po ay workmanship ng carpenter, si Jesus.
Ikaw ay nilalang, ikaw ay nilikha, kawangis ng ating Panginoong Hesus para makagawa ng mabuti. For good works. Kasi tayo po ay created in the image of Jesus Christ. Kaya kung papaanong si Jesus ay magaling na karpintero, highly advanced technology, having a highly advanced technological skills, who could create something good, ganun din po tayo. So the word workmanship is from the same Greek root word poema or poem or tekton. So yan po yung carpenter. Amen. Ano na po 8:33, pwede na pong huminto tayo, no? Tapos tuloy na lang natin sa next Wednesday. Gusto niyo ba ituloy na natin? Para ano na lang ito, malapit na eh. Joseph was a just and merciful man. Joseph was a just and a merciful man. Hallelujah. So yung po pangatlo. Ano po yung una? He was chosen because he belongs to the family and lineage of David. Number 2, he has proven himself to be faithful in many assignments. Hallelujah. Tapos siya po ay carpenter. Tapos Joseph was a just and a merciful man. Basahin po natin yung Matthew 1:18. Malapit lang po itong matapos. Ano na po Ilan ba to? Hallelujah. So matatapos na po. Joseph was a just and a merciful man. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Now, tingnan po ninyo to. Now, the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together. So, bago sila tuluyang nagsiping, bago sila tuluyang nagsama, siya po ay pregnant na by the Holy Spirit. So malinaw po na bago sila ikasal, bago sila nagsama, na pagtagpuan si Mary ay nagdadalang tao na by the Holy Spirit. So yan po. So walang kaugnayan si Joseph sa pagkabuntis o sa pagkatao ni Jesus. Wala po. Kasi before they came together, hallelujah, napagpuan na po siyang with a child. So huwag kayong maniwalang si Joseph ay nakialam sa paglilihi ni Maria. Wala po siyang kaugnayan sapagkat hindi pa sila nagsiping. Mamaya patutunayan pa natin sa Matthew 1:25. Makikita natin mamaya. So pagpatuloy po natin, ang sabi po, then Joseph, her husband, being a just man. So si Joseph po ay napatunayan na matuwid na tao. He was a just man. Ano po yan? Pinakita po yan sa Biblia. Nakasulat po sa Bible, si Joseph ay matuwid na tao. At dahil siya'y matuwid na tao, gusto niyang makipaghiwalay kay Maria, pero hindi sa publikong pamamaraan. Kaya gusto niyang gawin ito secretly. Bakit po? Kasi yung kasintahan mo, napatunayan mong nagdadalang tao. Hindi pa kayo kasal? So hindi pa kayo nagsisiping, nagdadalang tao na? Kung ikaw si Joseph, kahit gaano kakatuwid na tao, pagbabalakan mong makipaghiwalay, kahit palihim. Pero alam po ninyo, tulad ng pinaliwanag natin, pagka ikaw ay betrothed na, para makipaghiwalay sa babaeng engaged to be married sa'yo, gagawa ka ng legal move para mapawalang saysay yung betrothal ceremony. Parang ikinasal na kayo pagka nag-engage kayo to be married eh. Kaya wag niyong paglalaruan yung engagement.
tapos nagkaroon kayo ng engagement ring. Kasi sa kultura ng mga Hudyo, pagka-engage ka na to be married, gusto mong makipaghiwalay, magpapile ka ng divorce para mapawalang saysay ang engagement ninyo. Sa kultura ng mga Hudyo. Kaya ito yung balak gawin ni Joseph. Kaya lang siya po'y matuwid na tao. At bilang matuwid na tao, imbis na daanin niya sa legal, nahabag siya sa magiging kalagayan ni Maria. Nahabag po siya, merciful po siya at saka matuwid na tao siya. Kung siya'y gagawa ng legal na hakbang para makipaghiwalay, nalalaman niyang mapapahamak si Maria. Kaya naging merciful siya at naging just. Ipinakita niya yung kanyang pagiging righteous na tao. At yan po si Joseph. Kaya habang pinag-iisipan niya, but while he thought about these things, ano yung about these things? Hallelujah. Makikipaghiwalay secretly. Behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream. So nakipagkita ang anghel ng Panginoon, which is Angel Gabriel, at sinabi sa kanya, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will brought forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So tingnan po niyo po. So dito po hindi nakipag-argue si Joseph. Hindi siya nakipag-argue. Hindi rin siya gumawa ng legal action. Kung hindi, naging righteous siya, naging merciful siya. He was a man who loved the Word of God, but he was not religiously mean. Being a just man, hallelujah, mercy was prevalent in his life in the way that he treated Mary. So yun po yung aking notes dun sa ibaba. Hallelujah. Hindi siya naging religiously mean, kung hindi naging merciful, kaya nag-prevail sa kanya yung kahabagan. So Joseph was a merciful and just man. God chose Joseph because he was spiritually attuned and quick to obey the word of the Lord. God chose Joseph because he was spiritually attuned and quick to obey the word of the Lord. So nang sabihin sa kanya ng anghel ng Panginoon, huwag kang makipaghiwalay sa kanya sapagkat ang kanyang pinaglilihi ay hindi sa tao kung hindi sa Espiritu Santo. So though Joseph could have argued that Mary is pregnant of the Holy Ghost, he simply said, Yes, Lord, I will take her to be my wife, which shows us that Joseph was spiritually attuned and he was a man who was willing to obey God. Hallelujah. Who willing to obey the word of the Lord. Kaya pagdating dun sa 20, hallelujah, sabi po, so all this was done, 23 na ba yan? 23? All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with a child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to him Mary, his wife. Hallelujah. Na meron akong ipapakita sa inyo. Sabi po, then Joseph, being spiritually attuned and quick to obey the word of the Lord, Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to him Mary as wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. So dito po, pansinin ninyo, hanggang kailan naging birhen si Mary? Hanggang hindi ipinapanganak si Jesus.
Sa Tagalog, pagbabasahin sabi, and did not know her. Paano mangyayaring hindi kilala ni Joseph si Maria? Kasintahan nga niya. Bakit ang talata nagsasabi, did not know her? Hindi niya kilala si Maria. Kasi nung pinag-aralan natin nung nakaraang Wednesday, ang ibig sabihin nung I know her, I did not know her, ay sexual relationship. Sa New Living Translation at sa ibang translation, basahin natin yung 25. Tapos basahin natin sa Tagalog. Tapos magpe-pray na po tayo. Sabi sa ibang translation, ganito sinasabi. Did not know her. Sa ibang translation po. Tingnan natin sa New Living. Layo. Ayan po. So sa King James at New King James, hindi kilala ni Joseph si Maria. At ang ibig sabihin ng hindi niya kilala, hindi siya nagkaroon ng sexual relationship. So hindi siya nagkaroon ng sexual relationship hanggang hindi na ipapanganak si Jesus. Pero pagkapanganak ni Jesus, nagkaroon na sila ng sexual relationship. Ang linaw, no, sa Matthew 1:25. Basahin nga natin sa Tagalog. Tingnan natin kung pagkapareho. Kahit anong translation sa Tagalog. Hallelujah. But he did not have sexual relationship with her. Ngunit hindi niya, ayan po, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. So si Birheng Maria na natiling birhen hanggang hindi na ipapanganak ang Panginoong Hesus. Pero nang maipanganak na, hallelujah, hindi na siya birhen. Kasi nagkaroon na siya ng iba pang mga anak. At ito ang ibig sabihin ng I did not know her. Si Maria, ang sabi din ni Maria, I do not know a man. Paano I do not know a man? Ikasintahan niya si Joseph. Ibig sabihin, hindi siya nagkaroon ng sexual relationship. Na ito'y nagpapatunay na si Joseph ay man of the Word of God, spiritually attuned, and quick to obey the Word of the Lord. At bandang huli, napatunayan din na si Joseph ay napakalaki at napakataas ng pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Sapagkat nang sila'y utusan sa Matthew chapter 2 na lisanin ang Nazaret at magpunta sa Egypt, walang nagawa si Joseph kung hindi ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Matthew chapter 2, 13 to 14, inutusan sila na magpunta sa Egypt, hallelujah, sapagkat pinagbabalakan ang kanilang anak na si Jesus na patayin. At yun po, pagdating sa Egypt, magto 2 years old na po si Jesus. At sila ay, hallelujah, iiwanan ni Joseph ang pagiging carpenter, highly compensated, may kabuhayan, may kayamanan, magandang trabaho, iiwanan ang Nazareth para magpunta sa isang bayan, wala silang kakilala, wala silang dalang kayamanan, wala silang hanap buhay, pero nagtiwala sila sa pwedeng gawin ng Panginoon. Kaya nga ako, hindi ako nagtataka kung bakit nang lumipat sila sa Egypt, walang dala-dala kahit ano, ang Diyos ang nag-provide ng kanilang magiging kabuhayan sa Egypt hanggang hindi sila inuutosang magbalik uli sa Nazaret.
Papaano pinrovide ng Panginoon ang pangangailangan ni Joseph, ni Mary at ni Jesus? Papaano po? Paano natin mapatutunayan na hindi binibigo at hindi hinihiya ng Diyos ang pagtitiwala sa Kanya? Nung si Joseph at si Mary iniwan ang kabuhayan sa Nazareth, iniwan ang malaking sahod, iniwan ang kayamanan, iniwan ang kanilang estadong secured para magpunta sa Egypt na wala silang tiyak na hanap buhay, walang tiyak na kinabukasan, walang kakilala, pero sumunod at nagtiwala sa Panginoon. Pagdating sa Egypt, anong ginawa ng Diyos? Hinanap sila ng mga pantas. Hallelujah! Paano nag-provide ang Panginoon? Hinanap sila ng mga wise men. Pagdating sa Egypt, nagregalo ang wise men ng mga kayamanang hindi mauubos ni Maria, ni Jose at ni Jesus sa mahabang panahon, sapagkat ang iniregalo ng mga pantas ay abot-abot na kayamanan at kasaganaan. Frankincense, myrrh, and gold. Now I know, and now we know, bakit kinailangang magregalo ng mga pantas to provide for the needs of the Holy Family. Amen! Hallelujah! So, ibig lang patunayan ng Diyos, magtiwala ka lang sa Kanya. Huwag ka lang mag-alinlangan at magtanong. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Ang Diyos ang magpo-provide. Frankincense, myrrh, and even gold. Amen. Kaya ate baby ko, magtiwala lang kayo sa Panginoon. And God will provide.